sinabi. Ito po ay tungkol sa dalawang anak. Ito ay tungkol sa dalawang anak. Yung tatay nila ay mayaman. So kapag mayaman yung ama, yung tatay, siyempre mayaman din yung anak, di ba? Mayaman yung tatay natin eh, mayaman ang Diyos, kaya mayaman tayo. Amen. Amen. Parang alanganin pa kayo ah. Tungkol ito doon sa dalawang anak ng isang mayaman. Sabi po dito sa verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sabi niya, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Ama, sino yung bunso sa inyo dyan? Nabasa ko lang dito. Inano ko lang. Yung sabi niya, Ama, sabi ng bunso, ibigay nyo na sa akin yung mamanahin ko. Sabi niya. So yung kuya siguro yung isa. Ang nanghihingi ng kanyang mamanahin na ay yung bunso. Ama, sabi niya, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. So bilang isang ama na nagmamahal sa kanyang anak, sige, sinunod. Kahit siguro ayaw pa niyang ibigay yung mamanahin o ayaw pa niyang hatiin yung mamanahin nila, sinunod niya yung kagustuhan ng bunso. Kasi bilang isang ama, di ba? Kung nagmamahal ka sa iyong anak, ibibigay mo yung gusto niya. Di ba? Pero hindi lahat ng gusto na tayong mga parents, hindi lahat ng gusto ng anak ay makabubuti sa kanila. Diba? Ito kasi itong tatay na ito, alam niya siguro na talagang itong bunso niya, medyo matigas ang ulo. Medyo may katigasan yung ulo niya, kaya ang ginawa na lang niya, hinati niya yung ari-arian, binigay na niya yung ari-arian. Yung parte ng kanya bunso. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. So yun pala yung purpose ng bunso, di ba? Ibenta yung ari-arian tapos siguro magpakasaya, mag-enjoy ng buhay. Yan, sinuno itong ama, alam niya siguro na matigas yung ulo ng bunso niya. Kasi ganun kong minsan, di ba? Ganun kong minsan. Dahil sa katigasan ng tao, ng kanilang ulo, hinahayaan niyang masunod. Yung gusto nilang masunod. Tingnan niyo sa Awit, chapter 81. Chapter 81, verse 12. Awit, chapter 81, verse 12. Sabi niya, sa tigas ng puso, aking hinayaan ang sarili nilang gusto na siya sundan. Parang ganito yung point nung ama. Matigas siguro yung puso o kaya yung ulo nung bunso. Hinayaan na nila kung ano yung gusto niya, yun lang talaga ang sundan. Ay sinunod niya. Hinati niya yung ari-arian nila. Binigay sa bunso. Ang ginawa nitong bunso, bininta yung mga ari-arian na mamanahin niya, imbis na palaguhin, bininta niya at nagpunta sa malayong lugar. Pero hindi niya alam na lulustayin niya. Ang alam lang ito nung ama, ang alam lang niya talagang hindi, sige, hayaan na kung ano yung gusto niya, sundin. Pero hindi natin kung gano'n tayo mga parents, kung alam natin na hindi makakabot, huwag natin sundin kung ano yung gusto ng mga anak natin, diba? Kasi baka mapahamak sila. Parang nangyari ito dito sa bunso. Napahamak siya. Diba? Dahil bininta niya yung ari-arian niya, na minana niya, nilusta niya yung pera niya. Nilusta niya roon sa mga isyo, ang lahat niyang kayamanan. Diba? Nang maupos na ito, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupa niyo. Kaya siya ay nagsimulang naghirap. O lahat ng ari-arian walang hinirap. Imbis na mag-ipon din sana sa bangko. Mag-ipon ng
Ibinta niya sa kanya, imbis na nagtabi ng kanyang para sa sarili din niya, kasi hindi din niya inano sa negosyo, lumayo doon sa lugar na yon at nilostay yung napagbilihan ng kanyang mga ari-arian. Ngayon, dumating yung taggutom, taghirap, doon niya naranasan yung pagiging mahirap na buhay. Hindi yung masamang maging mahirap ha. Hindi yung sinasabing masamang maging mahirap. Pero hindi lahat ng nahirapan natin ay gusto ng Diyos. Kung minsan tayo din dahilan kung bakit tayo nagkakaranas ng paghihirap. Mayroon siya noon may pira siya noon pero hindi siya nag-ipon. Bininta niya, nilustay niya sa bisyo ang kanyang kayamanan. Doon sa isang Bible na nabasa ko, nilustay sa bisyo, pati sa mga babae, sabi niya. Itong dinala ko hindi nakasali yung dito sa verse na binasa natin sa verse 13. Sabi niya, bisyo, sabi niya. Lahat siguro yung bisyo nandoon na, sugal. Diba? Sugal, babae, lahat nilustay niya, walang natira. Kaya nagsimula siyang naghirap, doon niya naranasan na manghingi. Imbis dati siya siguro kung inimbis na yun sa mas marami, nilagay niya sa negosyo siguro yung iba ang nanghihingi sa kanya. Ngayon siya na siguro ang nanghihingi. Kasi hindi siya nag-ipon nung mayroon siya, di ba? Hindi siya nag-ipon nung mayroon ngayon. Ganun din kung minsan pag may pera ka, hindi mo alam kung saan mo dadalhin. Maraming tukso, di ba? Pare, magtaya ka ng pare, mare. O sige, imbis na isa lang ang number mo, may gustong-gusto kang number na tayo, bakit ito yung lumabas? Tayaan ko. Hindi dalawa na. Mayroon pang isa na kursunada mong number. Kasi itong lumabas. Simulatan mo, 3 na. Sayang yung 100 na talo ko ngayon. Iba na naman mamayang hapon. Di ba? Iba na naman mamayang hapon. Malay mo kasi pag manalo ka ng Lutson, di ba? With cook pa. Siyempre may pangtaya, taya. Hindi nanalo, wala nang pangtaya. Doon naramdaman yung hirap tuloy. Imbis na ibili ng pangbili ng sardinas o noodles, wala. Diba? Ganun kasi kung minsan yung tukso ng pera, matutukso ka talaga sa pera kung minsan. At mayroon kang hawak, sige na, sige. Pero pag wala na, doon mo mararamdaman. Nga. Tignan niyo itong binatang ito, itong bunso na ito, di ba? Dati siya yung boss, siya yung don. Ayun, namasukan siya. Namasukan siya doon sa lugar na yon. Tagapagkain siya ng mga baboy. Tagapagkain siya tuloy ng mga baboy doon. Na halos kahit yung boss niya, hindi siya maabutan. Kahit gutom na siya, hindi siya maabutan ng pagkain. Hindi na siya maabutan ng pagkain ng boss niya. Kaya halos pati yung pinagbalatan ng bungang punong kahoy na para doon sa baboy ay natikman niya. Kinakain na niya. Diba? Sobrang yung hirap niya ngayon. Kaya maging aral po sa atin ito, lalo na sa mga kabataan, diba? Mga kabataan lalaki dyan. Akala mo pandimilyonary, diba? Ang hirap kitain yung pera. Tignan niyo itong tao ito. Ang yaman-yaman niya, nilustay niya sa bisyo yung pera niya. Buti nga, siguro nung panahon na yon, nung wala na siyang kahit piso, hindi niya naisip ng hindap. Diba? Ang naisip niya, kundi mag-apply ng trabaho, tagapakain ng baboy, tagalinis sa kulungan ng baboy. Madamot pa yata yung boss nito, kaya hindi man lang siya nabibigyan ng pagkain. Kaya ultimo yung pagkain ng baboy na puno ng kahoy, diba? Kinakain na niya. Yung dating boss, naging trabahador tuloy. At doon pa sa kulungan ng baboy, nilinisan niya, diba?
Alam niyo, mabaho rin, di ba? Yung tain ng baboy. Kaya nga kung nag-alaga ka ng baboy, sa tabi ng bahay, sa gilid-gilid, kung minsan nagre-reklamo yung iba. Kaya sabi ko, mas maganda pa mag-alaga ng isda. Magkaroon ng ispa, di ba? Sige, pakainin mo lang ng fish doon sa dagat o sa gilid-gilid ng dagat. Hindi yun mga ngamoy. Pero yung tain ng baboy, pag dyan ka nag-alaga sa gilid ng bahay mo, siksikan yung bahay, reklamo ka pa, di ba? Kasi mabaho yung baboy. Baka itong mayaman na ito, pero may yung kabutihan din, di ba? Dahil natuto siya. Yung paghihirap niya, yung pagiging kawalan, mayroon ding magandang naitulot sa kanya. Hindi siya nagnakaw, hindi niya naisipang mag-hold up, kundi nagtrabaho siya. Diba? Nagtrabaho siya. Pero tayo, alam ko sa atin walang tamad, diba? Tayo magtatrabaho sa Panginoon. Ayun yung napakaganda. Trabaho tayo sa Panginoon. Sabi ko, Desiree, punta tayo sa church. Sabi ko, may kailangan akong tapusin, ipapas ko sa alas 4. Agaw ako ng speech. Sabi ko, wala ka ng prayer meeting, wala ka ng Sunday worship, sabi ko. Tapos di kita nakikita nagdadasal. Ay, lang magdasal ka. Kasi protection yan, sabi ko sa kanya. Baka magsisi ka sa bahala ka, magsisi ka, sabi ko sa kanya. Maganda yung ganun din, tinatapik mo yung kaibigan mo, tinatapik mo yung mga kakilala nyo na nakakalimot sa Diyos. Isingin nyo sila, tapikin nyo sila, paalalahanan nyo sila. Diba? O sige, baka sa prayer meeting kasama siya. Pero sa ngayon, kasi kailangan daw niyang may tapusin daw siya, gagawa daw siya ng speech niya. Kasi sabi niya mamayang alas 4. Eh sige, pinabayaan ko siya, pero nandun naman nakaiga, nagsisimpon. Yung cellphone talaga, yung Kaya may aral itong pagiging mahirap ng bunso na ito. Diba? Natuto siya. Siguro tamad ito dati, hindi mo mapaghawak ng walis, pero ay nagwawalis na. Diba? Nagwawalis na doon sa kulungan ng baboy, nagpapakain na. Hindi naman masama kung maghawak ka ng walis, diba? Punta ako sa church, magwalis na ako doon. Kasi hindi maharap si Sister Ana rin. O, diba? Ay, basa naman ito. Punta ako doon nga sa church, magwalis nga ako sa church. Ito, sa church ng Jesus Christ, the Light of the World. Kasi hindi maharap si Sister Ana rin. Diba? Dati kung hindi ka naghahawak ng walis, subukan mo maghawak ng walis. Hindi mo alam, i-bless ni Lord yung ginagawa mo para sa Panginoon. Ay, nung nag-start siya, naghirap doon din siya natuto. Napakagandang aral sa kanya yun. Diba? Imbis na, sige, pumunta siyang mag-hold up o kayo manglimos, hindi siya nanglilimos. Kundi nag-apply siya ng trabaho doon sa lugar na yun. At tinanggap siya doon. Pinapakain niya yung mga baboy doon. Siya yung nag-aalaga. Dito sa verse 17, sabi niya, ngunit na pag-isip-isip niya, ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay dito sa gutom. So kahit may boss siya, hindi siya binabahagian. Kaya hindi lahat ng nagtatrabaho ay maganda yung trato sa kanila. Amo. Ay ang pinaka-the best mong amo ay ang Diyos. Diba? Pinaka-the best po nating amo ay ang Panginoon. Sa Kanya ka magtrabaho, sa Kanya tayo magtrabaho. Kasi yun, ano man yung kailangan, umpisa mo palang ibuka yung bibig mo, humingi sa Diyos, alam na lang Diyos kung ano yung kailangan mo. Diba? Umpisahan mo pa lang, alam na niya kung ano yung kailangan. Yung para sa'yo, alam ng Panginoon yun. Ay, ito nga halos mamatay na siya sa gutom, naisip-isip niya, di ba? Na yung mga tauhan ng kanyang ama, sobra-sobra yung pagkain nila. Samantalang siya daw ay nandoon at halos mamatay na doon sa gutom.
Kaya napaka-blessed yung mga nag-a-abroad na mga babae kung pinapakain sila ng tama ng kanilang mga amo doon. Pero yung pinakadabis na amo, sabi ko nga, pag nakilala mo ang Diyos, magtrabaho ka sa Panginoon, siya yung pinakadabis na amo, siya yung dabis na mong boss. Wala kang mapagkukumpurahan sa Kanya. Kaya tayo mga parents, ituro natin din sa ating mga magulang yung tamang daan, di ba? Doon sa Proverbs, sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, sabi niya doon. Proverbs, sa Kawikaan, chapter 22, verse 6. Ituro mo, sabi niya. Sa Proverbs, chapter 22, verse 6, na sabi niya dito, meron tayong yung obligasyon na turuan yung mga anak natin. Sabi niya, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglangiwi niya ito, malilimutan. Diba? Kaya tayong parents, turuan din natin yung mga magulang natin. Ay yung mga anak natin. Turuan natin sila. Kung matigas ang ulo niya, sige, turuan mo pa rin, di ba? Bahala na kung makinig siya, sumunod o hindi. Turuan daw natin, kasi yung sinasabi niya, para paglaki niya, hindi niya malilimutan. Kaya lang mayroon na talagang batang naturuan mo lang ng bata, hanggang, pero pag lumalaki, hindi naman ganon, hindi lalong titigas yung ulo. Diba? Kasama mo na sa church, mula nung bata, nung lumaki, nung nagkaisip, nag-iba yung buhay. Dati alam mo yung cellphone niya, nabubuksan mo, ngayon may password na, hindi mo na mabuksan. Hindi mo na mabuksan yung password ng cellphone niya. Yung dati, alam mo yung password, ganito yung password niya, yung cellphone. Ngayon, kahit tulog, subukan mong kunin yung cellphone niya, alam niya kung tatapo na yung kamay mo, o hindi, na mahahawakan din niya yung kamay mo, kala ko tulog, isip pala. Diba? Ituro pa rin natin sa kanila kahit matigas ang ulo. Siguro itong mayaman na tatay, alam niya matigas yung ulo niya, hinayaan na niya na yung gusto ng anak ang masunod. Kagaya ng sinabi natin kanina doon sa Awit chapter 81 verse 12, diba? Yung matigas yung puso niya, kaya hinayaan na lang nung ama na yung gusto ng anak ang siyang sundan. Ay, kung minsan napapahamak din yung mga anak. Dahil pinapabayaan din natin sila. Diba? Kung minsan, yung mga magulang ang nagkakasala pa kung minsan. Masyadong pag-iigpit, sabi nila, hindi nila kasi kaya mo binabantayan para hindi mapahamak, diba? Kaya nagiging stricto ka kung minsan para hindi sila mapahamak. Turuan mo sila ng mga aral sa tamang daan, sabi dun sa Proverbs chapter 26 verse 22. Kaya napaka-blessed po tayong mga kabataan, tayong mga parents, ituro natin sa ating mga anak. Sikapin natin. Pasalamat kayong mga anak dahil may mga magulang na nagtuturo sa inyo. Yung iba, walang mga magulang na nagtuturo sa kanila. Kung minsan yung lula na lang ang nagtuturo doon sa mga bata, kaya minsan hindi naman sila pinakikinggan ng mga bata. Hindi pakikinggan yung lola. Kaya huwag kayong magtampo kung tinuturoan kayo kung minsan yung mga magulang. Kayong magtampo kasi para sa ikabubuti nyo yan, di ba? Hindi ka turuan maglaba, walang mangyayari, hindi ka marunong maglaba. Di ba? Pasalamat ka kung tinuruan ka ng nanay mo na maglaba. Magtaka ka na lang kung hindi ka tuturuan na maglaba, hindi ka tuturuan magwalis, hindi ka tuturuan na magluto. Magtaka ka na lang, baka hindi ka anak niyan, di ba? Oh. Kaya blessed kayo na mga anak, andyan yung nanay nyo, andyan yung tatay nyo. Tuturuan nila kayo sa tamang lakaran, sa tamang pamumuhay.
Kaya nga kung minsan sabi ko, yung kahirapan ko minsan, ito rin yung ay blessings din. Hindi masama maging mahirap. Kasi dito, marami kang maputignan yung si Solomon, si Haring Solomon. Siya yung naitala dito sa Bible, si Haring Solomon yung naitala dito na pinakamatalino na naging hari, naging propeta. Pero sa kakaaral niya ng salita ng Diyos, natuklasan niya, siya mismo ang nagsabi, napakahirap para ng buhay. Maraming kahirapan pala at kapighatian ng gusto. Eh kung minsan mas maganda rin yung hindi ka masyadong nag-aaral daw. Hindi mo malalaman yung mga kapighatian dito sa mundo. Yun ang inano niya doon sa magangaral. Sinulat niya. Yung mga ngaral, basahin mo yung mga ngaral, talagang maninito ka doon. Dahil sa marami kasing mga puro na lang aral-aral. Nakalimutan ng maging masaya. Invitein mo sa birthday. O sige, nag-aaral ako. Nakapokus sa pag-aaral, ay minsan nakakalimutan makipagsalamuha sa mga ibang tao, sa mga ibang kaibigan. Pero may bagay na hindi naman daw dapat. Kailangan nakikisalamuha ka rin sa mga pwede mo maging kaibigan, sa mga kaibigan. Nagkakaroon tayo ng banding din. Puro aral na lang. Tignan niyo Solomon sa kakaaral niya, natuklasan niya na ang mundo ay maraming kapighatian. Bakit? Kasi ang Diyos nga si Jesus nagkaroon din siya ng kapaghatian din noon. Kahit ipako na siya, sabi niya doon sa mga alagad niya, dyan lang kayo, samahan niyo ako. Bantayan niyo ako, tignan niyo ako kung paano siya hagupitin para makita niyo yung hirap niya. Para makita ang mga alagad yung pinaghirapan ni Jesus noon. Baka hindi siya nagreklamo noon. Kahit nagkaroon siya ng kapighatian, hindi siya nagreklamo. Kaya ganun pala. Ganun pala yung sinabi ni Haring Solomon na dahil sa kakaaral na laman niya, dito sa mundo, maraming kapighatian. Maraming kahirapan. Dahil si Jesus din, naghirap din pala noon. Yun pala yung dahilan, sabi ni Haring Solomon. Kaya, napakaano ng salita ng Panginoon. At hindi tayo yung patuloy na kasi hindi tayo nakapag-church ng ilang linggo. Eh tatalingkod na tayo. Hindi. Malaki yung pagkakaiba, di ba? Ikumpara niyo yung buhay mo nung mga nakaraang linggo na hindi kayo nakapag-church. Di ba? At hindi kayo nagtataya ng ripa, kayo nagtataya na kayo. Hindi ko kayo binabawalan ha, pera nyo yan, bahala kayo. Hindi ko kayo binabawalan. Kaya ikumpara natin doon. Dati ayaw nyo, di ba? Dati ayaw nyo magtaya ng ripa, pero ngayon gusto nyo na. Lalo na kung nasubukan mong nanalo. Sige, magtaya ka ulit ng magtaya. Napunta rin lang doon. Nabayatan rin lang yung oo, nabawi din lang. Minsan mas malaki pa yung matatalo. Minsan piliin natin yung mga ginagawa natin, isipin natin yung mga pinagagawa natin ay makabubuti ba para sa atin o makakasama. Mas lalo kang maghihirap. Isipin din natin yon kung minsan. Baka sa kakatayo yun, mamaya wala na kayong pambili ng pampers ng mga anak nyo. So, wala nagpapampers na yan. Purihin ang Panginoon. Lahat naman ng kasalanan, di ba? Mayroong pagpapatawad ang Panginoon. Kaya nung nakita nung punso na nagkamali siya, sabi niya dito sa verse 22, sabi ng anak doon sa ama, kasi nag-decide ng umuwi yung bunso sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, sabi niya, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak. So napakaganda doon, nakita niya na nagkasala siya sa Diyos at sa kanyang tatay. Umuwi siya doon, nag-decide siya kasi umuwi. Ngunit sabi niya, karapat-dapat
dapat na mag-alisa. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga anila. Imbis na magalit yung tatay, tinawag na yung mga anila niya, yung mga trabahador niya, na bihisan siya, suotan siya ng magaganda. Sabi niya, katayin ninyo ang pinatabang buya at tayo kumain at magdiwang. Diba? Binihisan nila, sinuotan nila ng magagandang damit. Diba? Yung bunso, yung matigas ang ulo. Diba? Binihisan nila, dinamitan. Tapos, pinagpatay pa ng, ano yun, yung, mayroon pa silang kinatay para magsalo-salo at nagdiwang, diba? So, napakaganda yung ganun. Imbis na magalit siya, hindi siya nagalit. Kasi, kinilala niya na siya ay nagkasala. Ganun naman ang Diyos, kapag kinikilala mo ikaw ay nagkasala sa Kanya, hindi Kanya patitiis. Patatawarin ka ng Panginoon. Patatawarin tayo ng kahit gaano kalaki yung mga kasalanan, kahit nagkakasala tayo araw-araw, di ba? Kahit may mga nasasabi tayong hindi maganda araw-araw, alam naman ng Diyos yun, pero pinapatawad niya kung hihingi ka ng tawad. Paano kung hindi ka hihingi ng tawad? Diba? Kaya dapat gabi-gabi humingi ka ng tawad bago ka matulog. Para pagising mo, malinis ka, tapos panibagong kasalanan na naman. Hindi maiipon. Kung isipin mo, di ba? Ako gabi-gabi humingi ako ng tawad bago matulog, di ba? Salamat sa biyaya, patawarin niyo sa mga kasalang pagkukulang, sa buong araw, kung mayroong ganyan, di ba? O at least nakahingi ka ng tawad. Paano kung hindi ka na humihingi ng tawad sa Diyos, di naiipon na yung mga kasalanan mo? Sa isang linggo, 7 araw nga, di ba? O sa isang buwan, hindi tayo nag-church, tapos hindi tayo nag-pray na bago matulog, hindi tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Pang dami na naipon, na-impact na yung mga kasalanan natin. Pero kahit gaano kadami yung kasalanan mo, kahit gaano kabigat, kahit kasi bigat ng isang sakong palay, di ba? Patatawarin yun ng Panginoon. Patatawarin po yun ng ating Diyos. Kasi ang Diyos nga sabi nga ay mapagpatawad ang ating Panginoon. Sabi ng sabi po nito na kahit hindi na daw siya ituring na anak, kahit ituring na siya katulong. Tignan niyo yun sabi niya sa tatay niya kahit hindi na daw siya ituring na anak. Turing na lang siyang katulong sa kanilang bahay. Ibig sabihin, ang laki siguro yung ginastos niyang pera, yung nilostay niyang pera, napakalaki siguro. Kaya ganun na lang yung sasabihin niya. Nung umuwi siya dun sa bahay ng kanyang tatay, nagkasala siya, tanggapin siya, kahit ituring na lang daw siyang katulong nila. Tatanggapin daw niya, pero hindi nagalit ang Diyos. At hindi rin nag-ano yung tatay niya, di ba? Binihisan siya ng napakaganda. At nagdiwang sila. Ganon din po ang mga tao na nagkakasala sa Panginoon. Hindi lang po dito. Nagkasala ka sa Diyos noon, ngayon natagpuan ka na ng Panginoon, binihisan ka na ng Diyos, nagdidiwang din ang ating Diyos at mga anghel doon sa langit. Nagdiriwang din sila doon, nagiging masaya din sila. Kung nadadagdagan tayo, yung members, nadadagdagan tayo, may mga bagong dumating, bagong tanggap, bagong tumanggap sa Diyos. Alam yung mga anghel sa langit, nagpatutuwa po sila. Nagdiriwang din sila doon, pumapalakpak din sila. Ganun din pag, diba, ikaw nga, diba? Pag mayroong kang gamit na nawala, pag nahanap mo, masayang-masaya ka, diba? Pag hindi mo nahanap yung gamit mo, malungkot ka. Baka madamay pa yung iba. Dahil sa may nawalang gamit, syempre hindi ka masaya. Yung gamit mo yun, nawala. Pero kung natagpuan mo, magiging masaya ka. Parang yung isang tao, diba, patay na pero muling nabuhay. Magiging masaya ka kasi nabuhay. Alam mo, patay na pero nabuhay, diba? Yung magiging masaya ka na gano'n. Tignan niyo yung sinabi po dito nung nagreklamo yung kuya, yung panganay na anak. Diba? Kasi nasa bukid noon yung kuya niya. Pero yung sinabi nung ama, bago dumating yung kuya, dito sa verse 24 sabi niya, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay.
Kala nila patay na yung tao, yung anak na bunso. Pero nagpakita sa kanilang muli, kaya sabi, nabuhay siya. Kaya masaya sila. Diba? Nawala, sabi niya, ngunit siya'y nagbuhay, sabi, nawala, ngunit muling natagpuan. Kaya nila nawala lang, pero bumalik, diba? Kaya nga, at sila'y nagdiwang, naging masaya sila kasi ang akala nila yung bunso na yung patay na. Kaya nga sabi dito na napakaganda yung sinabi niya, sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit natagpuan. Kaya sila nagdiwang. Ganun po ang Diyos. Patay tayo dati, di ba? Maniwala kayo, patay kayo dati. Patay dahil sa kasalanan. Pero nung nakilala niyo ang Diyos, muli kayo nabuhay. Pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya masaya ang Diyos. Nagtitiwang yung mga anghel doon sa langit. Kasi natagpuan niya tayo. Patay tayo dati sa kasalanan. Diba? Pero dahil natagpuan tayo, muli tayo nabuhay. Natagpuan tayo ng Diyos. Dati tayong naligaw, nawala. Tayo, sabi nga, yung mga tupa na nakiligaw, pag natagpuan ng kanyang pastol, nagiging masaya siya. Ang Diyos po yung pastol natin, tayo yung tupa. Dati tayong patay, pero muli tayong mabuhay. Kaya nagdidiwang sila doon. Parang ito rin, itong anak na bunsong ito. Maakala nila, siguro ilang taon na hindi umuwi, 30 years, 35 years, siguro 40 years na hindi umuwi. Akala nila patay na. Ngayon, bumalik. Bumalik siya at nagdiwang yung mga kasama nila doon, mga kapitulong, tapos yung tatay. Ngayon, umuwi na yung panganay na anak, nasa bukid siya noon. Nagtatampo siya. Dahil sa tagal na panahon na magkasama sila ng kanyang tatay, yung panganay, hindi man lang daw sila ipinagkatay ng kambing o anuman. Hindi man lang daw sila nagdiwang. Kaya nagtatampo tuloy yung panganay. Samantalang yung anak niyang naglustay ng kanyang mga kayamanan, pinagdiwang pa niya. Ay nagagalit. Nagagalit yung panganay. Dito sa verse 28, sabi niya, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan niya ang kanyang ama at pinakiusapan. Nagdidiwang na sila doon, masaya, di ba? Kainan, nagkumakain sila ng mga yung kinatay nila, siguro kambing. Kasi noon yung mga tao hindi sila mahilig magkatay ng mga baboy. Kinakatay lang nila mga tupa, mga kambing, mga baka. Yan ang kinakain nila. Kaya nung dumating yung panganay, halos di siya pumasok doon sa palasyo nila, sa mansyon. Dahil nagagalit siya, nagtatampo. Hindi man lang daw siya pinagdiwang ng ama niya. Hindi man lang daw siya binigyan ng kakatayo nila kasama yung mga barkada niya. Ang sabi naman nung ama, sabi nung tatay, kung sumagot siya, sabi, pinaglikuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Ay yung ama, ito yung sinabi pa ng, kasi nagtatampo kaya nasabi niya yung sa loobin niya. Sa verse 29, sabi niya, ngunit sumagot siya, pinaglikuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasiyahan kami. Sabi niya, sabi nung panganay, ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan, sa masamang babae, ipinagpatay ninyo siya at pinatabang niya. So alam din pala na nilustay niya, bukod sa bishop, pati sa masamang babae ay nilustay ng punso nila. So alam ng panganay. Ay, pero silos na silos yung panganay dahil hindi man lang daw siya binigyan ng kambing sa kanila ng mga nagbabarkada. Pero ang sagot ng ama dito, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Ayun ang napakagandang sinagot ng kanyang ama. At minsan, kailangan maging balanse din kayong mga magulang, di ba? Baka hindi nyo alam, nagtatampo na pala na, sige, nagtatrabaho yung mga anak nyo. Pero hindi mo alam yung sa loob-loob niya. May kinikim yung palang galit, di ba?
Kahit buti siya, pinaghandaan niya ng ganito, ng birthday niya. Ako niya 1 kilong pansit wala. Di ba? Tapos kahit kikiam lang ang sahog, wala. Kaya kailangan maging patas din kayong mga magulang sa inyong anak. Siyempre masama ang loob niya. Dumating yung lumustay ng kayamanan niya, tapos pero yung nandoon, hindi man lang sinabihan. Halika magdiwag tayo ganito. Hindi naalala nung tatay. Siguro ang ginagawa din lang ng tatay na ito, na nagpapayaman lang siguro, nagpapayaman ang ginagawa. Ng trabaho. Hindi niya, nakalimutan niya yung panganay na nandoon. Sabi niya, kapiling kita, lahat ng ari-arian ko sa'yo. Pero iba pa rin yung sabihin mo sa kanya, anak, bili ka ng ganito. Salo-salo tayo ng kain. Bait mo yung mga kaibigan mo. Iba pa rin yung ganon. Ay, hindi niya napansin itong parents, yung tatay, diba? Sumagot siya sabi niya, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa'yo. Hindi sapat yung ganon. Hindi sapat na siya yung magmamana ng ari-arian mo, lagi mo siyang kasama. Pero hindi kayo nagkakaroon ng banding. Importante yung banding, yung kausapin mo siya. Hindi yung hayaan mo lang, trabaho ka ng trabaho ng parents. Sige. Ano yung pinaggagawa mong trabaho. Pero nakakalimutan mo yung makipag-banding sa'yo. Sa iyong anak. Importante rin yung kinakausap mo yung mga anak mo. Hindi kahit matigas ang ulo niya. Pag gisingin ko ng umaga, nakahiga pa, niyayakap ko yan. Ay, matanda na. O, gising ka na. Gusto niya. Pag nakatalikod, ganyan. Gising niya. Nilalambing ko sila, pareho silang kailangan nyo din, dapat pantay-pantay yung nyo sa kanila, pag-inom nyo sa kanila. Kasi hindi mo alam, baka may kinigil na palang sama ng loob. Diba? Salamat kayo, sabi ko, mayroon akong nagsasabi sa inyo, paano kung wala na ako. Diba? Kaya kailangan din kayong mga anak, pakinggan nyo rin yung mga magulang ninyo pag sinasabihan nyo kayo. Diba? Kaya sabi niya dito na lahat daw ng ari-arian ay sa kanya, lahat yung kapiling. Hindi sapat yung ganon. Nakikita mo siya araw-araw, magkasama kayo sa isang bubong, nakikita mo araw-araw, hindi mo man lang siguro kinakausap. Kumusta anak, may load ba yung cellphone nun? Hindi mo masabi sa kanya. Anak, bili ka na lang ng ganito. Bili ka ng sigarilyo, kanto siguro. Di ba? Siguro ganon. Minsan yung parang kausapin ka lang siguro kung minsan pag may mga papag. Oo, gano'n. Hindi ko ako nagre-reject ng mga, paano nyo palakin yung mga anak nyo, hindi ko nire-reject yun. Pero yung sinasabi ko lang ay para sa ikabubuti rin. Para sa ikabubuti ng anak, ikabubuti ng parents, di ba? Huwag niyong kausapin sila kung may utos lang kayo. Kausapin nyo sila kahit hindi wala kayong ano sa kanila, i-utos, yun ang napakaganda doon. Kaya tayo, minsan nagtatampo na yung anak mo, hindi mo na alam kasi, di ba? Kayo ng mga anak, maging open din kayo sa inyong mga magulang. Sabihin nyo kung ano yung mga, kung may problema, sabihin nyo sa kanila para alam nila yung ginagawa nila, alam nila yung gagawin nila. Huwag nyo i-open muna sa mga kaibigan nyo sa parents muna. Diba? May mga problema ganyan sa parents, sabihin, huwag sa mga kaibigan. Kasi malay mo, diba? Dismiss ka pa, mamay, problema yan, mas malaking problema pala yan. Hinaharap mo, hindi mo sinasabi. Kung sasabihin mo sa mga magulang mo, sa kabarkada mo sasabihin. Hindi maganda yung problema yan. Uy, naglaro ako ng ganito, sasabihin mo. Tapos i-share mo dun sa mga kaibigan mo, di. Uy, chismis ka na, di ba?
Kaya kailangan, ang unang-una dyan, family. Kung may problema, sabihin mo sa iyong pamilya, sa iyong magulang. Kasi puprotektahan ka ng mga yan, di ba? Puproteksyonan ka nila. Hindi ka nagpapahanap. Minsan nga dito, kahit kamag-anak mo, sila ba, naggaling ng chismes, di ba? Imbis na sikreto mo, kahit kamag-anak mo, imbis na sikreto mo, kung yung problema mo, nasabi mo sa kamag-anak mo, sila ba mismo kung minsan nga naggaling yan. Ang importante sa parents muna. Parents. Pag muna sa mga kaibigan. Parents, tapos kapatid. Hindi, kung minsan kahit mag-pinsan mo yun, pinsan mo na, hindi niya kayang proteksyonan yung pinsan, kaya mismo mag-iisip sa'yo. Diba? Kaya mahalaga yun sa mga magulang at mga parents, mga magkakapatid. Kaya ito sabi ng paglalas verse tayo dito, sabi niya, nararapat lang na tayo magsaya at magdiiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay na walang muling na kaluan. Yun yung napakaganda rin na sinabi ng tatay. Na nagtitiwang siya dahil yung anak niyang akala niya patay na, ay buhay pala. Akala niya na wala, pero muling natagpuan. Kung yung tatay na yon nagdiwang, ano pa kaya yung tatay natin sa Panginoon, di ba? Ang Diyos natin, di ba? Ano pa kaya siya? Mas lalo siyang masaya doon. Mas lalong pumapalakpak yung mga anghel doon. Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Wala namang kasi walang, isipin natin mga kapatid, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Tingnan niyo po sa 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Subalit, sabi niya. Subalit kung itinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kahit ganun yung ginawa ng isang anak, pinatawad siya ng kanyang tatay, ganun din ang Diyos. Kahit gaano kalaki yung kasalanan mo, patatawarin ng Panginoon. Panghawakan nyo ito, di ba? Itong chapter 1, 1 John chapter 1 verse 9, panghawakan nyo ito. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, yung ipapahayag mo sa Diyos, huwag mo ipapahayag sa iba dahil sabi mo nga baka ikismis ka. Na nagigits nyo yung point. Kung may kasalanan na nagawa, huwag nyo ipahayag sa iba. Sa Diyos mo ipahayag. Diba? Sa mga pare, yun sa mga pare. Magkumpisal ka, kumpisal mo doon sa pare, ikaw yung nagnakaw ng kalabaw, mamaya andyan na yung pulis. Uhuliin ka na. Diba? Kaya, wag na wag yung mga kasalanan na sabi ko, kung may problema, sabihin mo sa magulang sa Diyos. Kung yung sasabihin sa ito, then ipapahamak, baka maipahamak lang. Katulad dito, itong verse na sinasabi ko na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Sa Diyos mo ipahayag yung kasalanan. Tatawarin ka niya. Huwag mong ipapahayag sa iba dahil talagang ikitismis ka niya. Magkitismis ka. Diba? Mahirap yung ganon. Ikakapahamak mo tayo. Pero ang Diyos, patatawarin ka niya. Patatawarin tayo. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Lahat ng kasalanan ay nililinis ng Diyos. Sapagkat siya'y tapat at matuwid na Diyos. Tapat siya kasi nangako siya. Nangako ang Diyos sa atin. Na patatawarin niya tayo sa ating mga. Pero hindi ibig sabihin na sige, gumawa ka lang ng gumawa ng kasalanan dahil ang Diyos ay tapat at patatawarin. Hindi